Kwento niya, Dakota, yun ano yung usual yung typical na naririnig mo? Sobrang bilis ng ikot ng oras. Magtatapos na naman ng isang taon na parang kailan lang nung tinamaan tayo ng pandemya. Apektado yung kabuhayan, balisa, di sigurado kung babalik pa ba sa normal ang lahat. Pero, ito tayo ngayon, normal na tatapusin ng taong 2023. Narealize ko na ang dami na palang nangyari. Nagkaroon ako ng bagong trabaho, mas inayos ang pananamit at mas inalagaan ang sarili. Nagkaroon ng solid circle of friends. At mas lalong minahal si Mary. Ito yung panahon na busy ang lahat sa kakaisip ng mga bagay na dapat nating baguhin sa ating mga sarili. Siguro yung mga mali nating nagawa sa ating kapwa at mga maling desisyon na hanggang ngayon ay patuloy pa ding umiikot sa ating utak. O yung mga bagay na dapat nating improve, gaya ng ating lifestyle. And syempre yung mga priorities na dapat inuuna natin. Maraming salamat sa taong 2023 dahil kahit marami tayong hirap na dinaanan, hindi natin naisipang sumuko. Maraming salamat dahil mas pinili nating lumaban ng patas. Mas nakilala natin ang ating sarili, napansin ang limitasyon at hangganan, hindi na nagpapadala sa emosyon, at mas ginagamit na ang utak at nagkaroon ng tiwala sa sarili. Maraming salamat 2023 sa mga unexpected events and new experiences. Kaya sa darating na 2024 ay mas galingan pa nating lahat. Abutin natin yung mga bagay na madalas lang natin napapanaginipan.